Ngayon po ay 15 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at inatasan ng ganito: sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdadala ng pagkain, supot o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, sa isang bahay lamang kayo makituloy hanggang sa umalis kayo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang puok, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo sa mga sinasaniban ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at gumaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad at sinugong ipangaral ang mabuting balita at ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ang iniutos ni Jesus na ipalaganap ay ang mabuting balita, hindi po ang masamang balita. Ipahayag kung ano ang maganda sa atin at hindi po kung ano ang masama sa ating kalooban. Ibahagi kung ano ang mabango sa atin at hindi po ang baho ng ating kasalanan at kasinungalingan. Bilang mga binyagang Kristiyano, tayong lahat ay tinawag at sinugo ng Diyos na ipahayag at ipalaganap ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayong lahat ay nakibahagi sa pagkapari, pagkahari at pagkapropeta ni Kristo. Kaya ang kautusan at tagubilin ni Jesus sa kanyang mga apostol sa mabuting balita ay para din sa ating lahat, na sa ating paglalakbay sa buhay para at tungo sa Diyos, mayroon siyang 3 tagubilin. Una, sa ating paglalakbay sa buhay, alalahanin nating lagi na tayo ay naglalakbay para sa Diyos, ang tumawag at nagpapalakas sa atin, habang ating naaalala at natatanggap na tayo ay mga instrumento lamang, mga hindi karapat-dapat na mga instrumento ng Diyos. Mananatili tayong mapagkumbaba at hindi tayo mahulog sa bitag na pinapanginoon at ginagawang Diyos ang sarili. Sa buhay na ito, tayo ay naglalakbay para, tungo at kasama ang Diyos. Pangalawa, tayo ay naglilingkod bilang isang kupunan o isang team. Isinugo at pinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad na tigdala-dalawa, na wala pong taong nagmomonopolya sa paglilingkod at pamumuno. Wala pong sino man ang kailangan sa mata ng Diyos. Kaya kung ang ating tingin o ang ating pakiramdam sa ating sarili ay indispensable, kailangan nating magsuri at mag-isip ng mabuti. Ganito na ang mundo ng ating nadatnan, ito ay magpatuloy kahit sa ating paglisan. Kaya kalimutan natin ang ating ambisyon na maging superhero sa koponan ng Diyos. Ang Diyos lamang ang ating nag-iisang superhero. Pangatlo, maglalakbay tayo sa buhay na ito na magaan, na wala masyadong maraming bitbit at mabigat na pasanin sa buhay. Huwag nating bigatan ang ating paglalakbay sa buhay. Huwag nating punuin ng maraming dala at mabigat na pasanin ang ating buhay sa ating paglalakbay. Dahil ito ang magiging dahilan na hindi na tayo magiging effective at makaranas tayo ng burnout o pagod sa buhay. Matuto tayong magsakripisyo. Matuto tayo sa isang malaking aral ng buhay. Matuto tayong mag-let go ang let God. Matuto tayong mag-let go o magpakawala ang let God o hayaan ng Diyos o ipaubaya natin sa Diyos. Kung hindi pa tayo marunong mag-let go and let God, ibig sabihin wala pa tayong masyadong natutunan sa buhay. Ang buhay natin sa mundo, ang ating paglalakbay sa buhay na ito ay maaring mahirap ngunit magaan kung hindi natin hahayaan ang ating makamundong alalahanin at hangarin na magpapabigat nito. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support
gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.